Wow! Ang linis at ang kintab na ng sahig namin. Hi guys! Welcome to my channel. Ako po si Rosemary Arroyo at ang vlog ko ngayon ay ang paglilinis ng aming porcelain tiles. Eto, baking soda yung aking gagamitin. Bukod sa mura na, mabisa talaga itong panlinis. Wala pang amoy or nag-aalis pa siya ng amoy. Lalo sa amin, may mga aso kami. So, maganda itong panlinis. Hindi siya toxic safe na safe. Siyempre sa tao, lalo na rin sa mga aso. Ginagamit nga sa baking di ba? Kinakain nga panlinis pa kaya. Siyempre safe yan. Ayun, naglagay ako ng 1/4 sa baso, yung dami ng baking soda. Sa kanilagyan ko ng 3 basong tubig. Halu-haluin ko siya. Ayan, hanggang sa matunaw. At ilalagay ko sa spray bottle. Then, maghahalo din ako ng dishwashing liquid. Then, imi-mix ko doon sa baking soda para mas maganda talaga siyang panlinis. Ayan, meron na akong panlinis. May pang-spray na ako. Bago ako maglinis, gagawin ko muna ay tataas ko yung mga bangko sa lamesa. Para syempre hindi sagabal pag naglinis tayo. Para mabilis tayong makatapos. Then, wawalisin ko muna. Alisin ko muna yung mga alikabok. Para hindi siya, para mas madali ang maglinis. Ayan, i-spray ko na siya. Then, gagamitan ko ng cotton na basahan. Kasi, syempre, porcelain yan. Kailangan cotton ang gagamitin para hindi siya magasgas. Kahit sabihin natin, hindi basta-basta magasgas yung sahig, kung magaspang naman ang ipanlinis mo, syempre, hindi magtatagal, magagasgas yan. So, ang gagamitin natin ay soft cloth lang or kaya cotton. Ito, nakikita nyo, stain or dumi. Lalagyan natin ng tinimpla ko na panlinis. Ayan, spray. Then, tingnan nyo, parang nag-fade na nga oh. Ayan, punasan natin. Ayun, parang magic, nawala ang dumi. Ayan, dahil pinaghalo ko yung baking soda saka yung dishwashing liquid, madali lang maalis yung mga stains or mga dumi. Sa kaya din ang kagandahan ng porcelain, madali siyang linisin. Wag mo lang gamitan ng mga panlinis na mga bleach. Kasi syempre, madaling matanggal yung kintab Kailangan yung hindi siya, hindi ma-acid ang iyong ipanlinis para tumagal ang kintab ng porcelain. Ayan, tapos na akong magtuwad-tuwad. Gamitin ko to yung panlinis na rubberize. Kasi sumakit na yung bewang ko. Ito galing pa tong Israel. Bigay ito ng aking sister ni Ma'am Jocelyn Arroyo. Ayan, iipit ko lang yung basahan dyan para hindi na ako tumuwad. Para iwas sakit sa likod. Kasi pinunasan ko naman siya kanina ng, syempre, mano-mano talaga, diba? Ayan, yung aso ko, nasarapan na siyang maghiga dyan kasi nga malamig-lamig na yung sahig, malinis na. Ayan, tapos ko nang patuyuin ang aming sahig at nakita nyo naman ang dami kong aso. Kaya mabilis madumihan ang aming sahig. Kaya tong spray bottle ay malaki ang naitutulong sa akin para pabilis ko ang aking paglilinis. Pag nakakita ng dumi, sprayhan mo lang sa kapunasan. Lalo kung nagmamadali ka, mas convenient talaga itong spray bottle.
Sunod na araw, naglinis ulit. At ito naman yung aking gagamitin. At hahaluan ko nito kasi nga may mga aso kami. Ayan, tagdadalawang taka lang takip nila. Ayan, iba namang approach to ha. Medyo basa naman yung tiles. Medyo matubig naman ang paglinis ko. Ayan, basa yan. Ayan ang kagandahan ng panlinis na to, oh. Nakakasuot sa mga ilalim ng mesa. Kita nyo naman. Tingnan nyo sa mall or sa Divisoria kung may ganyan. Kasi ang alam ko, yung meron dito ay yung para sa glass, yung para sa salamin, yung para sa mga bintana. Maliit. Ito kasi malaki to, mga 12 inches at ang haba niyan. Pang sahig talaga siya. Maglinis. O ito papakita ko, oh, 'di ba? Pag nilinis mo 'yung sa corner, talagang malinis. Tanggal ang dumi diyan. Hindi kagaya ng mga bilog na mop. Yung corner hindi talaga naalis, hindi nalilinis. Hindi kakamayin mo pa. Ayan, binuhusan ko na ng tubig galing sa balde ko kanina, itong sahig namin, para mas malinis. Nakakita nyo naman ang kagandahan ng ano na ito, oh, nung rubberized na yan. Kahig na kahig niya yung tubig. Saka madali siyang isuot sa ilalim ng sofa kasi manipis siya. Ayan, patutuyuin ko na. Pupunasan ko na siya ng tuyong basahan. Baka may gustong umorder sa inyo ha, ng pang-map ko na yan. Comment below lang. Ayan na, tuyo na siya. Itong mga aso ko, pahiga-higa na lang at palakad-lakad. Sarap sa feeling siguro kasi malinis. Eto, may spare ako. Bigay naman to sa akin ng kapatid kong si Ma'am Reggie Itabuna Arroyo. Thank you so much sa aking mga sisters. Eto ang ginamit ko kanina. Bali matagal na to. Matagal siyang masira eh. Ako lang naglagay ng kahoy na yan o ng hawakan. Maglilinis din tayo ng electric pan. Ako, kakahiya naman sanang ipakita sa sobrang dumi na ng electric pan namin. Kaso, yan talaga ang reality ng buhay dito sa bahay. Wala naman kasi ako nauutusan eh, kundi ako lang din. Itong dalawang lock ng electric fan, hindi ito binabasa ng tubig para hindi madaling malustred. Madali lang naman maglinis ng electric fan, kaso lang tinatamad tayo, kaya naiipon yung dumi. Isa sa mga dahilan kung bakit madaling masira ang electric fan dahil din sa dumi. Eto, ibabalik ko na siya. Pinatuyo ko na yan. Ayan, saka yung pagbalik ng lock ha, huwag niyo masyadong higpitan para pag naglinis kayo ulit, hindi kayo mahirapan mag-unlock. Kasi pag hinigpitan nyo yan, ang hirap na mag-unlock eh. Ayan, malamig-lamig na yung hangin. Malinis na eh. Ayun, tapos na ako maglinis. Sana may natutunan kayo or may nakuha kayong tips. Muli, ako si Rosemary Arroyo. Thank you for watching. God bless you and your family. Ay, may pasalubong yung anak ko. Galing siyang office. May dala siyang carrot cake na may walnuts. Sa tingin pa lang, ang sarap na.
Tara guys, kain na tayo. Tamang-tama, gutom ako kasi kalilinis ko lang ng sahig sa ka-electric fan.